pag hinaluan ng pamumulitika dito sa Pilipinas o pag hinaluan ng galit at personal na issue itong kaso ni Duterte, dating Pangulong Duterte sa International Criminal Court, na ngayon po ay ginagawa na ang mga pre-trial, pag-justify, pagpapatunay kung merong sapat o wala na ebidensya para litisin si Duterte sa ICC, ay magiging problema. Kasi po, iba ang politika sa Pilipinas kaysa sa abroad. Pangalawa, ang International Criminal Court walang pakialam dito po sa ating politika at ibang mga batas at programa dito sa bayan ng Pilipinas, bansang Pilipinas. Ibig sabihin, anuman yung internal problem ng Pilipinas, walang pakialam ang ICC. Kaya ko po ito sinasabi sa aking sariling interpretation at opinion. Sa day 1 ng pre-trial, nagkulay politika ang depensa ni Attorney Nicolas Holtman, abogado ni Duterte. Kasi sinisisi niya ang Philippine government, Philippine President na si Pangulong Marcos Jr. sa pag-surrender, paghulit, pag-surrender kay Duterte sa ICC. Yan ay political issue. Maling-mali po yan sa aking sariling opinion. Hindi po ako nakikialam, opinion ko lang ito, channel ko ito. Yung naniniwala, salamat, yung hindi, ay bahala kayo. Kasi pag ginamit mo yung pamumulitika at politika sa Pilipinas at internal problem ng Pilipinas dun sa pagtatrial kay Duterte sa ICC, hindi yan tatanggapin nila. Kasi ang ICC nakatingin base sa reklamo, complainant, nag-file ng kaso ng mga Pilipino. Hindi sila titingin kung sino man niyang akusado. Wala silang pakialam kung ma-impluwensya si Duterte sa Pilipinas. Kasi yung sinasabi ng abogado, ma-impluwensya ang pamilyang Duterte sa Pilipinas. Walang pakialam ang ICC ron. Baka lalo pang maniwala yung mga judges doon na ma-impluwensya pala yung mga yan. Kaya pala kahit anong gawin nila, pwedeng gawin. Kahit lumabag sa karapatang pantao, nagagawa kasi may influensya. Naloko na, di lalong napasama. Ang pinag-uusapan dito, crime against humanity. Mga abuso sa kapangyarihan at paglabag sa tao. Inabuso yung mga inosenteng tao. Ganun po ang issue dyan eh. Tapos papalabasin na ma-influensya. Pinupolitika sa Pilipinas sa mga Duterte, hinaharas ang mga Duterte, ay garbage na argumento yan. Dapat nakapokus ano ang bintang, ano ang akusasyon ng prosecution at ng biktima. Yun ang dapat sinagot. Hindi naman natin pinangunahan ng ICC. Observation lang ito sa nangyayari. Doon sa day 1, aywan natin. Mamayang hapon ipagpapatuloy ulit eh. Hanggang 20, hanggang Biyernes po, ang pre-trial. Uulit-ulitin ko, ang pre-trial ay diyan titingnan kung merong sapat na ebidensya para litisin si Duterte at mga co-accused sa crime against humanity. Idiniin ng prosecution ng mga biktima ang kahalagahan at pagpapatunay na merong paglabag sa karapatang pantao, crime against humanity. Kaya dapat doon nakapokus ang abogado ng depensa. Paano sanggain yun? Kaso hindi eh. General denial, tatapos sisisihin si Pangulong Marcos, tatawanan lang kayo ng Malacanang. Kaya ano sabi ng Malacanang? Malabo, malayo ang depensa. Sino kaya nag-advise dyan? Parang abogadong politiko sa Pilipinas yung mga paliwanag eh. Wala po yun. Delikado yan. Sarili kong opinion, delikadong depensa yan. Pumoko sila kung paano i-justify na walang kasalanan si Duterte. Alam niyo, mayroong panghugot doon bandang huli. Sinisisi pa ng abogado ni Duterte ang media dahil pinipick up daw ng Philippine media ang mga statement ni Duterte. Oh my goodness. Talagang walang kaalam-alam itong si attorney ito ni Duterte sa politika at trabaho ng media sa Pilipinas at kahit sa buong mundo.
Pag ang isang presidente, dating presidente ay nagsalita, balita yun. Tama o mali ang kanyang sinasabi, balita yun. Trabaho ng media yun. Eh bakit nga isisisi ng media? Bakit daw pinipick up yung mga statement, pinapalaki daw ng media, ang sinasabi ni Duterte, aba ay kalokohan yun. Kalokohan talaga yun. Ang media hindi gagawa ng sariling istorya. Ang media ay nagbabalita lang base sa facts, base sa nadinig, na interview, sinabi ng personality. Ang mga Duterte ay malaking pamilya sa Pilipinas na politiko. Ano man ang sasabihin ng mga yan, balita. Personal o anumang gagawin yan, balita. Paano mo pagbabawalan ng media? Tapos ngayon sisisihin ni Coltman ang media. Nagpapalaki. Abay, maling-mali yan. Kaya nga yung judge habang nagsasalita yung abogado, parang nakakunot yung noo doon sa television. Kasi nga, anong kinalaman ng crime against humanity? Anong kinalaman ng media? Anong kinalaman ng Philippine government doon? Na nakaupo ngayon na hindi naman wala namang kinalaman doon sa mga ginawa umano ni Duterte nung ito'y mayor at ng Pangulo ng Bansa. So, again, sarili kong observation at opinion yan. Lahat tayo entitled. Yung mga pro-Duterte, hindi yan maniniwala, magagalit pa, ibabas pa, sigurado ako niya. Sasabihin troll kung ano-ano. I don't care, wala akong pakialam sa inyo. Ako, for information, for education, ang topic, doon sa mga open, bukas ang kaisipan para malaman kung ano ang nangyayari sa buong mundo na kapwa natin Pilipino. Okay? Ang trabaho ng media, hindi kailangang pakialaman. Ang politika at sistema sa Pilipinas, internal problem, wala yang kinalaman. Doon sa walang pakialam ang mga judges yan. Sa totoo lang po. Naku. O kayo mga DDS, kontento ba kayo sa performance ng abogado ni Duterte? O sablay? O delikado? Lumilihis sa ebidensya. Lumilihis sa isyo. Ginagawa niyang politika, pati ang gobyernong Pilipinas dinadamay pa. Ay matindi yan. Hindi Philippine government ang complainant sa ICC. Hindi ang Philippine law ang may problema sa ICC. Hindi si Pangulong Marcos ang may problema sa ICC. Ang may problema sa ICC, si Digong Duterte at yung kasamahan niya. Dahil ang complainant, mamamayang Pilipino, hindi gobyerno. Mamamayang biktima, pamilya ng biktima. Ganun pong kalinaw yon. Kaya pag hinaluan ng politika, ng paninisi, ng paninira, at sisisihin pa ang media, delikadong argumento yan. I tell you, garbage na argumento yan. Para sa aking opinion. Please like and share.